Ilog, bilugan. Assignment, suntukan. Suntukan? Suntok lang yan para tumabang ka. Ang kulit-kulit mo kasi kaya ka nakukurot. Gusto mo ng tropa, di ba? Pasampal nga. Ha ha ha. 65% ng mga estudyanteng Pinoy biktima ng bullying. Isa sa 3 bata nabubuli sa eskwelahan kada linggo. Ang nakakalungkot, 38 lamang mula sa 339 na nai-report na kaso ng bullying ang naresolba. Magsalita. Makialam. Makiisa. Bullying at diskriminasyon. Bad yan. Wow. Ganong campaign? Wow. Ang ganda. Ang ganda ng campaign, oo. Tagos sa puso. Saka yung 38 in more than 300 nare-resolve. Ano yun? Na yung iba. Oo. Kinikim-kim na lang nila habang buhay. Dali niyo ako sa mga eskwelahan na yun. Diba? Parang nakakaiyak naman yun. Tapos na ma-magnify pa yung bullying ngayon dahil sa social media. Sobra. Yung iba ginagawang content, nakita mo yung sa news, mambubuli yung grupo ng babae sa isang perceived weak sa group, tapos pinopost nila. Parang for the views. Kadire. Oh, grabe yun. Kadire. Grabe. Anyway, going back lang sa kwento ko, alam mo, years down the line, yun, nasa TV na ako, nag-apologize yung bully sa akin. Kasi siya yung, Chris! Alam mo, Chris? Ano ka ba, Chris? Ganon siya lagi sa akin. Ginaganon niya ako lagi sa school. Pero nag-apologize na siya. After many years, ito na, may asawa na ako. So, it's never too late to apologize to the person you bullied. Na-realize niya nilang pangit niya. Pero the thing is, maganda siya. So, dapat nga maganda rin puso niya, di ba? At mayaman siya. Anyway, na-forgive ko na siya. Nag-apologize na siya. Yun na nga, paano nga ba ang gagawin natin tungkol sa bullying? Oo, pag-uusapan po natin yung detalye tungkol dyan at yung kampanya with Miss Carlene Cedilla, Superintendent ng School Division Office ng Quezon City. Miss Carlene, hello po. Hello, good morning po. Good morning. Good morning po. Grabe yung datos nyo. Kaya nga, nakapanlulumoy, nakita namin. Ako. Ano, Lalo na, di ba? Ikaw, estudyante pala ito, anak ko. Oo, na-experience ko yun. Tayo na-experience. Ako, 5 years old, anak ko. Oh, yeah. Base nga po sa datos, Miss Carlene, isa pala sa 3 bata ang nabubuli sa eskwelahan kada linggo. Oh, how concerning po is this, yung pataas na trend ng bullying. At mula sa mga kasong ito, yun nga nakalagay, 38 ba ang nare-resolve out of 300? 300 plus, 333. Oo. So ano po ba ang mga ginagawa ngayon, mga hakbangin, no? Para ma-resolve tong pambubuli na ito? Actually, yung data po na pinakita natin is the national data. So, yan po yung Pilipinas. For Quezon City, ganun din naman po yung trend. For last school year, meron tayong cases ng 36 bullying. Buong buong taon na po yon. And for this school year, nakakailang buwan pa lang po tayo, mga ilang July, August, September, 3 buwan pa lang tayo, meron na po kami agad na 53 cases of bullying. So talaga pong papataas yung trend. And for this school year, we would like to attribute to the fact na pwedeng tumataas yung case or trend ng bullying because nagkakaroon din po ng awareness yung ating mga tao na dapat pala inire-report, lalo po yung mga bata. Because before, di ba, pag sinabi nating biktima ka ng bullying or definitely kung ikaw yung nabubully, hindi naman po talaga nagre-report, di ba? Correct. Nagtatago sila. They cave in. Diba? Tapos mapapansin na lang ng magulang, there's something different. Something wrong. Yes, tama po yun. Kaya tsaka takot nila, syempre, yung gantihan sila. Di ba? Yung gantihan sila ng mga nambubuli na pag nalaman na pag sila ay nag-report, babalikan sila. So, bibihira po yung nagre-report. Kaya noon, mabababa yung kaso. Gaya nga sabi ni Ma'am Tin kanina, di ba, before, wala naman talagang ganito. Meron na po nito noon pa, pero siguro nga hindi nagiging malawak yung advokasya, kaya natatakot po yung bata na mga mag-report. Ganon din yung mga magulang, di ba? So, good news pa pala, no? Madam Carlene, na tumaas yung reports.
Yeah, we would like to believe it's a good news yung pagtaas ng report kasi hindi namin sila matutulungan po kung hindi naman din sila namin nalalaman. So kadalasan di ba dati po pag nakita niyo tumataas yung bullying cases, later tataas din yung cases natin ng suicide, depression, anxiety, at yan ay mga after effects na kasi hindi nalalaman. Correct. So now we would like to believe that because of the early reporting, hindi na tayo sana dapat aabot doon kung nagagawa na natin ng preventive measures ngayon pa lang. Correct. So yun po yung purpose nitong kampanya na BAD. And siguro tatakay bakit BAD yung napili namin, di ba? Kasi sabi, because of the fact na gusto sana namin catchy, yung madaling sa mga bata, but later pag naintindihan nila, makikita nila na may mas malalim ito na kahulugan. So kung nakita po ninyo yung video namin, it is composed of 3 components, major components: magsalita, makialam, at makiisa. So it's to speak up, to get involved, and to take action. So yan po. So magsisimula siya sa magsalita. So ang ini-encourage po yung lahat at naglagay po kami ng mga reporting mechanisms kung paano yung mga bata ay pwedeng mag-report. Hindi lang po yung nabubuli, kundi yung lahat ng nakakakita doon sa pamubuli. Kasi po pag nakita nyo yung mga nagtitrending ngayon ng mga videos on bullying, nakaka-alarma din doon yun how the other children are reacting to the bullying. Diba? Yung iba po, wala silang pakialam. Yung iba nagtatawanan pa sila habang nabubuli yung kaklasmate nila. Samantalang sabi ko nga, nung unang panahon, pag tayo po nakakita ng bullying, di ba ang automatic na ginagawa natin? Katawag tayo ng teacher. Pupunta tayo sa principal's office o sa guidance para po matigil yung pambubuli. So, yun po yung gusto namin encourage. Una, magsalita sila para malaman namin kung may nangyayari po, magsumbong sa mga kahit sinong school authority o nakakatanda sa kanila at sa mga magulang po nila. Ako po naniniwala na dapat it's the parents who should know first kung may nangyayari pong bullying dun sa anak niya. At yun po, makikipagtulungan siya sa school para po malaman natin kung paano sila matutulungan. So ano naman measures para dun sa nambuli? Kasi ang problema dalawa, yung binubuli at nambubuli. Ay, tama. Yung nambubuli, yan ang malalim ang problema. Pag nasa bahay, baka sinasaktan sila physically ng parents sila. Dapat ma-address din yun. Kaya sila bully, there's a reason Actually, pag inimbestigahan nyo po yung mga bata talaga na namubuli, tama ka Ma'am Tin, yun talaga. Dalawa yung major nakikita namin na cause. Una, yun nga, may mga experience din sila ng pananakit sa bahay at dahil hindi sila makaretaliate dahil sila ay bata, lalo kung ang namubuli sa kanila o hindi naman nananakit ay magulang o mas matanda sa kanila, ang tendency nila yung gumaganti sila dun sa school. Diba dun sa mga mas mahihina sila kasi sapagkat hindi sila makaretaliate po dun sa sarili nilang mga adults sa kanilang mga bahay. Pangalawa is of course yung the alarming effect po talaga ng social media because of the fact na napakaraming mga shows, even mga cartoons po talaga that glorifies bullying. Di ba na parang nagiging inting ito. Actually kung natatandaan nyo, meron pa mga challenges before. Diba na may nalaman din po kami ng mga instances kung saan yung mga bata pag tinanong ba't nambubuli, sasabihin nila it's a challenge na napanood nila sa isang pelikula o may mga content din po na china-challenge yung mga bata na gumawa ng ganito. So minsan pag hindi nila naiintindihan at yung iba po akala nila fad lang ito, so ang ginagawa nila sumasali po talaga sila. But DepEd has always been non-punitive in measure. So kami po syempre makabata kami. So ang tama yung sabi ni Ma'am Tin, kami ang goal is matulungan yung nabully at matulungan din po yung nambubuli. So kung ang tanong po ano ginagawa, yan po ang DepEd po ay meron tinatawag na Child Protection Policy. So doon po nakalahad, yan po ay 2012 pa. 2012 pa. Ibig sabihin matagal na po yan nakalahad because noong pa naman ay meron na talaga mga kasong ganito. So dito po nakalahad kung ano yung gagawin. So ang una pong ginagawa po namin pag may nahuhuling nambubuli o may nagsusumbong, pareho pong pinapatawag ang magulang niyan. Diba? Pareho pong pinapatawag for counseling. Kinukonbine po natin yung Child Protection Council sa eskwelahan para bigyan po sila ng tamang intervention. So ang una is through the guidance counselor
para sa mga psychological first aid po. Pareho po yun. Yung bully at yung binubuli. Tapos po pag may unang instance pa lang at lalo kung hindi naman ganun kalala yung pambubuli, reprimand lang po yan. Madalas po pinagsasabihan lang sila, binibigyan sila mga values formation exercises, like for example, pinapabasa sila ng mga articles o mga sa library, parang non-punitive po siya talaga. Pag pangalawang beses na, halimbawa after po ng intervention, ng counseling, ganun pa rin po yung ginawa at binuli pa rin, nambubuli pa rin, dyan na po pwedeng pumasok yung mga suspension. Meron na po tayong mga ganon. Pero yung suspension din naman namin, more on community service po yun at more on activities that would make them realize kung bakit po mali yung kanilang ginagawa. And of course, masyado ng malala. Like for example, nag-lead na sa pagka-hospital, pagkamatay na ng bata. Pag ganun po, we follow na the juvenile law of the Philippines. Yun na po. So papasok na siya doon sa criminal cases na under po ng juvenile law natin. Galing. Galing, galing sobrang ng measures comprehensive. that they take. Correct. And ma'am, ang galing nyo, Miss Carlene. Kasi parang hindi na kailangan mag-follow-up question. Di ba Nabuo na nalatag niya. namin? Nabuo niya. Yung kailangan ng mga magulang. Okay, parang nag-note-taking na ako. Ganun pala dapat. Pero in our own capacity, no? Syempre, hindi na pwede iasa lahat sa inyo at sana hindi na nga ma-report dahil ma-resolve na at hindi na nga ma-prevent ito. At home, what do you suggest parents would do? Basic lang po. Actually, ngayon po, ang ginagawa naman namin, joint counseling po yan, dun sa parent at saka dun sa mga bata. Pareho po yan kina-counsel kasi gusto rin namin nalaman kung nabibigyan ba ng tamang guidance talaga yung mga bata sa school, tsaka sa bahay, lalo na po sa bahay. So, for the parents, basically, ang basic sign is pag biglang nagbago po yung ugali ng inyong mga anak, 'di ba? So like for example, before, kung yung anak niya masayahin, palagi nagkukwento sa inyo, palagi po siyang positive yung outlook niya. Pag bigla po siyang tumahimik, 'di ba? O kaya yung pag tinatausap niyo siya, hindi siya sumasagot. O kaya may mga iba siyang nagiging behavior. Yan po ay ang unang sign na may nangyayaring hindi maganda sa mga anak ninyo. At pag tinignan nyo po yung data natin ng bullying, di ba? Makikita nyo na ang pinakamataas na kaso natin, kadalasan nasa high school. At minsan dyan tayo nagkakaroon ng problema yung mga parents po natin. Akala kasi ng magulang natin, transition lang yan. Di ba? Yung sabi na from elementary, syempre dalaga na siya, binata na siya, gano'n na siya. Yun po, maging aware po tayo na hindi po palaging gano'n. So pag biglang may abrupt, pag sinabing abrupt, biglaan. Kasi kung transition po yan, unti-unti yung pagbabago. Pero pag bigla pong nagbago yung kanyang mga, nagtatago na siya sa inyo, ayaw na niya makipag-usap, nagkukulong sa kwarto, diba? Yan po ay early signs na may nangyayaring kakaiba. Kaya sa mga magulang, mahalaga po nating malaman is una, dapat sana po kilala ninyo yung mga anak ninyo. Alam ninyo kung sino yung mga kaibigan nila. Alam ninyo kung ano yung mga ginagawa nila. You always check on them every now and then because minsan yan po yung kulang, di ba? Sa sobrang busy ng ating mga nanay at tatay sa trabaho, darating tayo gabi na, aalis tayo, tulog pa sila. Minsan hindi po natin sila nakakausap at later pag nakita na natin na medyo may problema na, dun lang po tayo naaalarma. Another is pag pinapatawag po tayo sa eskwelahan, ibig sabihin po, importante po yan. Nakakalungkot na many of our parents, minsan pinapatawag po sa school, hindi pupunta. Tapos kung kailang malala na at may problema na, guidance na ang level, tsaka po pupunta. Pangatlo, sana po you treat your children with kindness. Yun po yung sinasabi namin. Huwag agad magagalit. Kasi minsan pagka pagod yung nanay at tatay, magsusumbong yung anak, may sasabihin. Diba yung una po nating agad is yung nakasungit tayo o kaya galit po tayo. Remember that when our children come to us, kailangan po niya ng nakikinig. Kailangan po niya na nagmamahal. Kaya yung bata po, pagka pinakikinggan nyo at nararamdaman niyang minamahal siya, automatic po yan pag may nangyari sa kanya, magsusumbong po siya sa inyo. Pero pagka nakakaramdam po siya agad ng isolation, di ba na parang ayaw namang makinig ni nanay o tatay, definitely hindi po siya magsasalita. At yun yung pinaka-alarming pagka wala na po siya mapagsabihan. And then therefore, dyan na po nag-uumpisa yung depression, di ba, anxiety, kasi wala na po siyang makausap. Ang galing niyo ang galing niyo maglatag, no? Correct. Boom, right. Impormasyon. Parang sinesearch ko nga dito yung iba pang mga nasa QC government, yung bad na campaign na ito that
is actually good for everybody because 'di ba we have to stop it sa bahay pa lang. Dapat hindi na natin antayin na hindi na natin makausap yung mga anak natin. Kilalanin po natin sila. Maganda rin ngayon, no, Miss Carlene, kahit na sabihin mong napakadaming proactive parents, hindi pa rin talaga balanse yung lifestyle na meron ang normal na Pilipino, 'di ba? Na talagang, imagine mo, we're all making ends meet, di ba? It all still boils down to that. Yeah. Hindi kasi balanced yung lifestyle sa Pilipinas. Kaya instead na mag-family time ka, hindi, nasa commute ka, nasa traffic ka, araw-araw. Too much diba? stress. Too Kaya much pagdating stress. sa bahay, mainit na yung ulo, pagod na. Parang burden sa ibang mga magulang na didisiplinahin pa yung anak. Ang tigas ng ulo ng anak. Yung nauuna yung stress na parang papakahirap na ako, pagod na ako buong araw, bibigyan nyo pa ako ng problema. Correct. Alam mo yun, imbis na yung problem ng anak, kumusta ka? Yung gano'n, di ba? Exactly. May problema ka pa, sabihin mo lang sa akin, ha? Malalapitan mo. Ibang parents, they're just so, pagod din sila. Pagod na eh. Kawawa, di ba? Talagang kaya talagang it boils down to. Kaya pala yung magulang, kailangan din nagsuschooling. Schooling hindi physical schooling, mama. Kailangan din silang kinakausap talaga. The thing is, hindi nga sila uma-attend. Oo nga eh. Actually, may ganyan din pong programa ang Quezon City. We also have our Parents Values Formation meron pala. session. I-avail natin para yan. sabay po. Sabay po silang nangyayari. Kasi dapat, ngayon napakalaki rin pong factor ng digital divide na yung mga bata natin, iba na yung mundo nila and yet yung mga magulang, hindi nila naintindihan yon. So that's why, pag hindi nila naiintindihan, ang tendency, yon, di ba, galit sila, babawal nila, sila sa mga bata. Kasi because yung palagi natin sinasabi, di ba, sabi nga natin, ng mga nanay ngayon, kasi nung panahon namin, diba? Nung panahon namin, hindi naman kami ganyan. Bakit ngayon, ganyan kayo, ganito kayo, and so on and so forth. Palagi natin kino-compare yung the way we grew up with the way they are growing up now. Which is, minsan, doon nagsisimula kasi hindi dapat maintindihan po natin that times have changed. Yeah. So baka yung way kung paano tayo dinisiplina o kinakausap noon, hindi na yung effective doon sa mga anak natin ngayon. So that's why baka sabi ko, hindi naman po siguro walang concern yung mga magulang. Baka yung approach lang kailangan mag-iba. Because of the fact na iba na rin yung mga bata po natin ngayon. Amen. Pero ako naniniwala pa rin, mama, na kung kaya natin ibalik yung mga coach. Sabi nga ni Ma'am Tin kanina, dadating ka na, pagod ka na. Pero may mga times talaga we should dedicate. So yung pagkain ng sabay-sabay, di ba, yung sana po hindi yun natatanggal. Diba? Yeah. Oo, kasi doon nag-o-open madalas yung mga bata ng unconsciously. Kasi pagka yung kinukuha mo sila, tapos tatanungin mo sila na, mag-usap nga tayo, may problema ka ba, ganyan-ganyan. Di ba, minsan di sila mag-open up. Pero kung doon sa mga sessions nyo na pagkain, o kaya pag magsasama kayo magmumol, o kaya yung manonood, kasi magsimba na magkakasama. Mas minsan relax. Yan po yung mga times na nag-open yung mga bata unconsciously. Yeah. At yun yung mga events na nakakahuli ka dapat bilang mga magulang na, may nasabi siya na ganito na alarming, di ba? Yeah, na kailangan mo dig deeper. Yeah. Kasi mas relax sila eh. Yes, diba? correct, Hindi yung parang hindi parang pinatago sa principal's office, kausap tayo. Correct. Wala na yun. For the teenagers, lalo yung mga teenagers, kasi sensitive po sila, di ba, sa mga ganyan. Para feeling na nila, malaki na kami, hindi na kami dapat na pinag-uusap ng ganito, pinagagalitan ng ganito. I think there should be approach in a more relaxed situation na mas open po sila. Kaya napakalaga talaga ng relationship ng parent and child. I love it. Thank you so much for your time, Ms. Carlene Sedilla, Thank you po. Superintendent Salamat po. ng School Division Office of Quezon City. Wow. I learned so much from you today, ma'am. I can't wait na marinig din yung ibang mga lungsod kung anong meron sila, diba?